O anak, bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Malamig na ang gabi baka sipunin ka. Hindi ko lang po maiwasan, Nay, na hindi magtaka. Bakit po ba panayan lipat natin ang bahay? Wala po tuloy ako mga kaibigan na makakalaro ko kasi palagi tayong hinahabol ng mga halimaw. Kailangan kitang protektahan laban sa kanila. Hindi mo ito maiintindihan pero ginagawa ko ito para sa'yo. Pasensya ka na kung hindi mo nararanasang magkaroon ng mga kaibigan. Ayoko na pong umalis sa lugar na ito, Nay. Marami po tayong kapitbahay at malapit sa mga kalaro ko. Nakakapagod pong tumakbo habang natatakot na baka maabutan tayo ng mga pangit na yon. Pero mapanganib kung madalas kang lumalapit sa kanila, anak. Magagaling magpanggap ang mga nilalang ng dilim para saktan ka at kunin ka sa akin. Ilang beses mo nang nasaksihan yun, hindi ba? Nang minsang mag-uwi ka ng kuneho, biglang nagbago ang itsura niya at munti ka na niyang kagatin. Mabuti na lang at dala ko ang tangkay ng rosas. Basta po, ayoko nang umalis dito, Nay. Maganda na po ang baryong ito eh. Sayang naman po ang mga tanim nating rosas kung iiwan na naman po natin. Ang 10 taong gulang na si Dahlia ay punong-puno ng katanungan sa isip para sa kanyang ina. Sa tuwing nagtatanong siya kay Aling Myla, ay palagi na lang umiiwas na pag-usapan ang dahilan kung bakit kailangan nilang magtago. Kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan ang mga nangyayari, alam niyang may mali at may inililihim ito sa kanya. Madalas ay tinatanaw niya ang malinaw na tubig sa ilog na malapit sa kanilang bahay para magsilbing kaibigan niya at lihim na kinakausap. Nay, si tatay, natuwa po ba siya nang makita ako? Ano po bang itsura ni tatay? Ha? Bakit naman hindi matutuwa? Napakaganda mong bata. Nag-iisa ka naming anak. Isa pa, napakagwapo ng tatay mo. Magkapareho kayo ng mga mata. Kasi po, Parang marami ka na yatang tanong ngayon Ano bang gumugulo sa isip mo? kagabi po kasi, nakita kong hawak na naman ninyo yung tangkay ng rosas na maraming tinik. Yun pong katawan niya na kasing laki po ng daliri ko. Sa tuwing hawak po ninyo ang katawan ng rosas, hindi ko po maiwasan ang hindi matakot. Bakit naman? Kasi natatandaan ko po na sa tuwing hinahawakan ninyo ang armas ninyo, palatandaan pong aalis na naman tayo ng bahay. Bakit po ba nila ako kinukuha sa inyo? Ano po bang nagawa niyong kasalanan sa kanila? Ha? Matulog ka na nga. Ang dami mong tanong. Bukas na lang tayo mag-usap. Pero bakit naman po? Napansin ni Dahlia na biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Myla habang nakatingin sa kakahuyan sa kabilang ilog. Ganon din sa mga bahay na nakapalibot sa kanila. Diyos ko! Bilisan mo! Pumasok ka sa loob ng bahay! Kunin mo ang aking sandata sa ibabaw ng lamesa! Bakit po, Nay? Huwag nang maraming tanong. Kailangan nating umalis dito. Bilisan mo! Hindi na bago sa pandinig ni Dahlia ang mga salitang yun ni Aling Myla. Alam niyang hudyat na naman ng kanilang pag-alis para takasan ang mga humahabol sa kanila. Walang matinong bahay, hanap buhay at walang permanenteng tahanan na masisilungan. Para silang mga daga na tago ng tago at nagsasawa na siya sa ganong pamumuhay. Ayoko po! Aalis na naman tayo! Labanan po natin sila, Nay! Dahlia, huwag nang matigas ang ulo mo. Sige na, sundin mo na ang utos ko. Sumama ka na sa akin. Hindi ako sasama sa inyo. Pagod na po ako, Nay. Ayoko nang palagi tayong tumatakbo. Sasama ka ba o pababayaan kita ritong mamatay? Nagulat si Dahlia sa ipinakitang galit ni Aling Myla. Biglang pumula ang mga mata nito at humangin ng malakas sa buong paligid. Yun ang kauna-unahang nakita niyang nagalit ang kanyang ina. Kaya't napilitan siyang pumunta ng kusina para kunin ang tinutukoy na sandata. Isang dipang tangkay na katawan ng rosas na madalas na gamitin ng kanyang ina laban sa mga aswang na nagtatangka sa kanilang buhay. Pagpasok niya sa kusina,
ay natigilan siya sa nakita. Isang nilalang na may kakaibang anyo. Ang ulo nito at kalahating katawan ay isang tao na may mapupulang mga mata. Ang bibig ay isang tuka na katulad ng sa ibon na matulis ang dulo. Mula sa baywang hanggang paa ay itsura ng katawan ng isang uwak. Ang tagal mo, anak! Natigil sa pagsasalita si Aling Myla nang makita nito ang nakatayo sa harapan ni Dahlia. Habang nanginginig sa takot ay napakapit siya sa braso ng kanyang ina. Dahan-dahan silang napaatras sa paghakbang habang titig na titig sa kaharap. Nay! Anong nilalang na yan? Kanina pa sila umaaligid sa bahay natin. Paano na yan? Malapit sa kanya ang tangkay ng rosas. Halos manlaki ang mga mata ni Dahlia nang ilabas ng aswang ang dila nito at pilit siyang inaabot. Walang magawa si Aling Myla, kundi ang harangan siya laban sa pag-atake ng halimaw na nasa harap nila. Dahil walang hawak na armas, hindi makakakilos si Aling Myla para sumugod sa kalaban. Maya-maya pa ay nakarinig naman sila ng ingay sa labas, kaya't lalong naging agresibo ang nilalang na nakapasok sa kanilang kusina. Nilukso nito ang nakaharang na mahabang lamesa at lumikha ng ingay na katulad ng huni ng isang uwak. Wala namang mangyayaring masama sa'yo, Myla. Kung isusuko mo sa amin ang iyong anak, bumalik ka na sa amin. Hindi ka na babagay sa lugar na ito. Hindi ako babalik sa inyo! Kayo ang sumuko at wag na ninyo kaming guguluhin! Huwag niyo akong piliting lumaban sa inyo! Hindi maaari. Sa dami ng pinatay mo sa mga tauhan ko, kulang pa ang buhay mo kapalit na mga tapat kong alagad. Nang dahil sa batang yan, nagkandaletse-letse na ang patakaran natin. Huwag mo kong piliting pati ikaw ay patayin ko. Kaya ibigay mo na sa akin ang bata. Alam mong nakatakda siyang mamatay. Pero pinipigilan mo kami. Ako ang huwag niyong piliting labanan kayo! Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat kapag sinaktan ninyo ang anak ko! Magkakamatayan ako! Magkakamatayan! Ang nakakatakot na itsura ng nilalang ay biglang nagsaaso. Mataas ang tenga sa ulo at may mapupulang mga mata. Bumaba ito sa lamesa para sugurin si Aling Myla. Habang nagpapambuno naman ang dalawa, ay sumalisi naman si Dahlia. Mabilis niyang nakuha ang tangkay ng rosas sa lamesa at iniabot niya sa kamay ni Aling Myla. Habang hawak ang sanga ng rosas, ay hinagupit ng kanyang ina ang leeg ng nilalang. Napasigaw sila kandula sa sakit at bumagsak ito sa sahig. Hinila siya ni Aling Myla at humakbang paatras, palabas ng bahay. Pagdating nila sa harap ng balkonay, ay marami nang nakaabang sa kanila. Ang mga sinasabi nilang kapitbahay ay mga alagad pala nila Kandula. Nay, marami po sila. Natatakot po ako. Papatayin po nila tayo. Huwag kang matakot. Hanggat kasama mo ko, hindi ka nila masasaktan. Iwinasiwas ni Aling Myla ang hawak nitong armas at kitang-kita ni Dahlia kung paanong lumiwanag ang tangkay ng rosas na parang isang latigo na lumilikha ng tunog kapag sumasayad sa lupa. Halatang napapaatras ang mga halimaw at natatakot sa pagsugod sa kanila. Kailangan nating makatakas sa lugar na ito. Hindi ko sila kayang labanan isa-isa. Pinaghandaan nila ang pagsalakay sa atin. Ang mabuti pa anak, ikaw ang humawak ng sandata ko para maipagtanggol mo rin ang sarili mo. Tandaan mo ang mga orasyong itinuro ko sa'yo, ha? Heto, kunin mo, hawakan mo ng mahigpit. Paano po kayo? May isa pa akong ginawa, pero mas ingatan mo yan, para sa'yo talaga yan. Lumaban ka kung kinakailangan. Halos magdikit ang likod ni Dahlia at Aling Myla sa pagharap sa mga kalaban. Parang natutuwa pa habang nakikita ang bakas ng pag-aalala sa mukha nila. Hawak ang kanilang mga armas, nakahandang lumaban sa mga nilalang.
Halatang naghihintay ng hudyat ng pinuno nila. At sila Kandula na nagsatao ay muling nakipag-usap. Habang nakataas ang kamay, anumang oras ay pwede na nitong utusan ang alagad para sumugod. Huwag na ninyong subukan lumaban. Napapalibutan na namin kayo. Hanggat maaari, ibigay mo na sa akin ang bata. Huwag mo nang sayangin ang oras namin. Matapang na sumugod si Aling Myla sa pinuno para ipagtanggol si Dahlia, pero nabigo ito sa unang pag-atake at sinalubong ng sipa nila Kandula. Bumagsak ang kanyang ina, pasadsad sa sahig. Kitang-kita niyang namimilipit sa sakit ng sikmura si Aling Myla, kaya muntik nitong mabitiwan ang armas. Huwag niyo po saktan ang nanay ko! Kung hindi, ako ang makakalaban niyo! Huwag anak, tumakas ka na! Susunod ako, wala kang laban sa kanila! Mabuti naman at umaming ka na rin. Paano ba yan? Mukhang napabagsak na kita. Humihina na yata ang kapangyarihan mo, dakilang tagapagbantay. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang batang yan, magiging banta siya sa lahi namin ayon sa ating propesiya. Kaya't habang maaga pa, isuko mo na siya sa amin. Mamamatay na muna ako bago niyo siya makuha. Dahan-dahang tumayo si Aling Myla at humarang sa harapan ni Dahlia. Nanginginig ang tuhod nitong itinukod ang sanga sa sahig. Habang matalim na tinitignan ang kaharap, itinaas nila Kandula ang kanang kamay bilang hudyat sa pagbibigay ng utos sa kanyang mga alagad para sumugod. Sabay-sabay na umatake ang mga aso sa kanilang kinaroroonan. Dahil bata pa si Dahlia, ay sinalo niya ang mga kagat ng aso sa kanyang braso. Bagay naman na ikinagalit ni Aling Myla. Kitang-kita niya kung paanong nakipaglaban ang ina. Sa bawat hagupit ng tangkay ng rosas ay bumabaon rin ang mga tinik sa katawan ng aso. Dahil sa malakas na pagpalo ng armas, ay isa-isang bumabagsak sa sahig ang mga kalaban. Ang iba namang napuruhan ay nahuhulog sa lupa at umaangil ng nasasaktan. Tumatahol habang nagkikikisay. Para silang nakukuryente sa sakit. Tumakbo na tayo anak, iwanan na natin ang bahay. Doon tayo sa madilim na bahagi ng kakahuyan pumunta. Hinila sa braso si Dahlia ni Aling Myla para tumakas. Sa pagmamadali ay muntik pang madapa ang mag-ina. Ang tsinelas ko po, Nay! Naiwan ko po! Huwag mo munang intindihin yan. Ang mahalaga makatakas na tayo. Huwag sila, mga inutil! Huwag niyong hahayaang makatakas ang mga yan. Kung hindi ay malilintikan talaga kayo sa akin! Halos pakaladkad ang ginawang paghila ni Aling Myla kay Dahlia, na maliit lang ang hakbang ng takbo. Ramdam na ramdam ni Dahlia ang hingal at takot ng kanyang ina, habang sinisikap nilang tumakas sa mga asong gubat na humahabol sa kanila. Naiiyak pa ang kanyang ina at nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa kanyang braso. Hayon! Hulihin sila! Patayin ang taksil! Ang bata, patayin nyo rin sa lalong madaling panahon! Bilisan mo anak! Bilisan mo ang pagtakbo! Hindi sila nagbibiro! Papatayin na nila tayo! Pagod na po ako, Nay! Ang sakit na po ng paa ko! Nignan ni Aling Myla ang mga paa ni Dahlia na halos dumudugo na dahil sa maraming tumutusok na sanga ng kahoy. Napahagulgol ng iyak ang kanyang ina at walang pag-aalinlangang binuhat siya nito habang mabilis siyang itinatakbo papalayo. Narinig ni Dahlia ang malakas na tibok ng puso ng kanyang ina, pero hindi ito dumaing. Sa halip ay mas binilisan pa ang pagtakbo. Napatigil ang kanyang ina sa paghakbang nang bumungad sa kanilang harapan ang pinuno ng mga aswang. Pabayaan niyo na kami. Matagal ko nang tinalikuran ang buhay ko sa piling ninyo. Huwag niyong saktan ang aking anak. Pakiusap.
Kapag pinabayaan ka naming mabuhay kasama ang batang yan, alam mo kung ano mangyayari sa amin ng mga kasamahan ko. Wala kaming pagpipilian. Buhay mo o buhay ko. Pakiusap po! Huwag po ninyo kaming saktan ni nanay! Wala po kaming kasalanan sa inyo! Bakit po ba ninyo kami hinahabol? Napalaki mo siya ng matalinong bata. Isa siyang banta sa aming lahi, kaya hindi siya pwedeng mabuhay. Kung magmamatigas ka pa rin sa pagprotekta sa kanya, pati ikaw ay papatayin namin. Ang mga asong humahabol sa kanila ay naging isang mabangis na nilalang na nagsatao. Mga singkit ang mga mata, matutulis ang mga tenga, at parang lagare ang mga ngipin. Dilaw ang mga mata, na mapula naman ang mahahabang mga buhok na halos sumayad sa lupa. Pinalibutan sila ng kanyang ina na lalong humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Nay, sino sila? Bakit po ganyan ang mga itsura nila? Hindi sila aswang pero nakakatakot ang kanilang mga muka. Diwata sila, anak. Lumabas sila sa kaharian para patayin ka. Bakit po? Saka, akala ko po ang mga diwata ay may magagandang muka. Para sa ordinaryong tao rin, anak. Pangit kapag masama ang ugali. Maganda ang mukha kapag mabuting diwata. Mana ang kakatanong. Ibigay mo na sa akin ang bata. Bakit hindi ninyo sa akin kunin? Mamamatay na muna ako bago nyo makuha ang anak ko! Hinigpitan ni Aling Myla ang pagkakahawak sa tangkay ng rosas. Naramdaman ni Dahlia ang takot na nararamdaman ng kanyang ina. Lumakas rin ang tibok ng puso nito at dahan-dahang umaatras para pakiramdaman ang pagsugod ng mga nilalang na nakapalibot sa kanila. Inilabas nila Kandula ang kakaiba nitong punyal na may sungay ang hawakan. Ito mismo ang unang sumugod sa kanila. Kahit buwat siya ng kanyang ina, ay mabilis nitong naiilagan ang bawat pag-atake ng pinuno ng mga diwatang kumakalaban sa kanila. Bawat pagdaplis ng punyal sa braso ng kanyang ina ay napapalitan kagad yun ng paghagupit at pagbaon ng tinik ng tangkay ng rosas sa katawan nito. Nasasaktan ang mga kalaban sa armas na dala ni Aling Myla. Kinagalit mo ko, Myla. Pagsisisihan mo ang paggamit ng rosas na yan sa katawan ko. Sige mga kasama, pagtulungan nyo ang taksil. Sige, subukan nyo lumapit! Alam nyo hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Hindi ako makakapayag na hawakan nyo ang aking anak. Nay, marami po sila. Ibigay niyo na po ako sa kanila para hindi na po nila kayo saktan. Hindi, anak. Kapag binigay kita sa kanila, papatayin ka nila. Pero hindi po natin sila kayang labanan. Ginawa lahat ni Dahlia ang paraan para hindi na umabot sa matinding labanan ang pagkuha sa kanya ng mga nilalang. Pero nagmatigas ang kanyang ina para protektahan siya laban sa mga halimaw. Sabay-sabay na sumugod ang mga diwata at nakipaglaban ng mabuti si Aling Myla. Bawat hagupit ng tangkay ng rosas sa katawan ng mga kalaban ay bumabagsak ang mga ito sa lupang may pag-angil na nasasaktan. Bumubula ang bibig na parang hindi kinakaya ang dating ng kapangyarihan ng armas. Pero pagod na ang kanyang ina, kaya't nahawakan na ito sa tagkabilang braso. Nagpupumiglas naman si Aling Myla para makatakas. Pero nilapitan na ito nila Kandula at sa harap niya mismo, pinagsususuntok sa muka ang kanyang ina. Nang lumupaypay ang ulo nito, ay si Dahlia naman ang nilapitan ng nakangising pinuno ng mga diwata. Wala rin itong ipinagkaiba sa mga aswang. Mabangis, nakakatakot ang itsura, at mas malala pa sa mga halimaw. Pakawalan niyo po ang nanay ko! Papayag na po akong patayin ninyo! Huwag niyo lang pong sasaktan ang aking ina! Uli na para dyan. Nakikita mo bang biyag na namin siya? Pakawalan ko man siya o hindi, papatayin pa rin kita at isasama ko ang iyong ina sa kaharian namin. Huwag! Huwag niyong saktan ang anak ko!
Nakikiusap ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang sasaktan si Dahlia. Anak! Tumakbo ka na! Iligtas mo ang iyong sarili! Nay! Awawa namang bata. Tinuturuan ng kanyang ina na maging isang duwag. Kaya lang, hindi siya tatakas kasi biyag namin ng kanyang inutil na ina. Hindi ba, Myla? Kapag sinaktan ninyo ang anak ko, papatayin kita! Ipinapangako ko yan sa'yo! Pakawalan niyo ako! Alam kong ginagawa mo lang ito dahil hindi mo matanggap na ako ang mas magaling sa'yo! Ako ang mas karapat-dapat na maging pinuno ninyo! Hindi ba? Kaya gusto mo ako mamatay dahil hanggang ngayon, ako pa rin ang kinikilala nilang malakas! Tumahimik ka! Isa kang kahihiyan. Mahina kang pinuno at patutunayan ko sa kanilang lahat na ako talaga ang karapat-dapat na magmana ng kaharian. Nay, ano po bang sinasabi nilang kaharian? Ikaw ang tumahimik, Lakandula! Kaya ka nga narito, hindi ba? Para patayin ako at makuha ang posisyon na dapat ay para sa akin! Pag nagsasalita si Aling Myla, ay walang tigil ang pagkindat ng mga mata nito habang nakatingin sa umiiyak na si Dahlia. Palatandaan yon na kailangan niyang tumakbo para tumakas, pero hindi niya maiwan ang kanyang ina. Mahigpit niyang hinawakan ang tangkay ng rosas at sinugod niya ang nakatalikod na si Lakandula. 2 hagupit sa likod ang tinamo nito, pero nahawakan ni Lakandula ang tangkay at sa pagharap sa kanya ay lumabas ang malalagari nitong mga ngipin. Ibinaling kay Dahlia ang galit at ang punyal na hawak nito ang naramdaman niyang bumaon sa kanyang tiyan. Halos mabingi siya sa lakas ng sigaw ng kanyang ina. Ang dugo na nanggaling sa sugat na pinagbuonan ng kutsilyo ay tumulo sa tangkay ng rosas na hawak niya. Anak! Hayop ka, Lakandula! Sinaksak mo ang aking anak! Papatayin kita! Magbabayad kayo sa ginawa ninyo! Nay, ang sakit po. Ang sarap naman pakinggan. Sa wakas, wala nang hahadlang sa aking pamumuno. Kaya lang, nagbago na ang isip ko, Myla. Papatayin na rin kita. Nay! Mula sa nanlalabong paningin ni Dahlia, ay tanaw na tanaw niya ang pagkaladkad ng mga halimaw sa braso ng kanyang ina, papalayo sa kanyang kinaroroonan. Humagsak siya sa lupa at mas lumalim ang pagguwit ng sakit ng pinagbaunan ng punyal na tumama sa kanyang tiyan. Nang maramdaman niya ang matigas na lupang sumalo sa kanyang katawan, sinikap niyang habulin ng tingin ang papalayong ina habang wala itong tigil sa kapupumiglas para lang makawala sa mga kamay ng may hawak dito. Nang makatakas ay patakbo itong lumapit sa kanya habang humahagulgol ng pag-iyak. Anak! Anak, gumising ka! Hindi mo ako iiwan, di ba? Dahlia, anak! Mahal na mahal ka ng nanay! Matapang ka, di ba? Sa kabila ng paghagulgol ng iyak ni Aling Myla, habang walang tigil sa kakahaplos ng palad sa kanyang pisngi, luha lamang ang kanyang naitugon sa kanyang ina. Halos mabaliw ito sa takot nang dumikit ang kanyang dugo sa kamay nito. Nanginginig ang buong katawan ni Aling Myla habang pinagmamasdan ang pulang likido sa palad. Dala ng matinding pag-aalala para sa kanya, mabilis na hinubad ang suot na kwintas at isinuot sa kanyang leeg. Hindi pa man ito natatapos sa paghawak sa kanyang mga kamay, ay hinablot na kagad ito ng mga tauhan ni Lakandula. Hinawakan ito sa buhok at hinila papalayo sa kanya, papunta sa madilim na kakahuyan. Bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin, isinumpa niya sa kanyang sarili na hahanapin niya ang kanyang ina at papatayin ang lahat ng mga nanakit sa kanila. Yun ay kung makakaligtas pa siya sa tiyak na kamatayan. Ang pangalawa niyang buhay
ang magiging hudyat para ipaghiganti ang nangyari sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Mula sa malalim na pagkakatulog ay dinig ni Dahlia ang malakas na boses ng dalawang lalaki na nag-uusap. Pagkatapos ay narinig niyang bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan niya. Umalis ang matandang kausap ng lalaki sa tabi niya. Dahan-dahang iminulat ni Dahlia ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang mahigpit na bendang nakatali sa masakit na parte ng kanyang tiyan. Hindi niya maigalaw ang katawan dahil kumikirot ang kanyang sugat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Buti naman at gising ka na. Ano nangyari sa'yo? Natagpuan kitang duguan sa gitna ng kakauyan, malapit dito sa aming tirahan. Kung natagalan pa ang pagligtas sa'yo, mauubusan ka ng dugo. Sino may gawa sa'yo nito? Imbis na sumagot, ay napahagulgol ng pag-iyak si Dahlia. Nanlalabo ang kanyang paningin sa matinding pag-aalala para sa kanyang ina. Nang makita niyang wala na ang kanyang ina, bakas sa mukha ng hindi pa niya nakikilalang lalaki ang matinding awa at pag-aalala para sa kanya. Ako nga pala si Mang Hiner. Huwag kang matakot. Ligtas ka na, iya. Mapagkakatiwalaan kami. Kaya lang ay, sinong walang puso ang gagawa nito sa'yo? Ang mga nakakatakot po na nilalang na kumuha sa nanay ko. Dinala po ng halimaw na sumaksak sa akin. Tulungan niyo po si nanay. Nakikiusap po ako. Pero wala kang kasama nang matagpuan kita sa gitna ng gubat. Saan nila dinalang yung ina? Hindi ko po alam, Mang Hiner. Basta ang narinig ko po, papatayin nila si nanay. Walang tigil ang pagpatak ng mga luha ni Dahlia habang nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa kumot. Nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa naman doon ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas na kulay puti. Kulay pula ang suot na damit nito, maging ang suot din ni Mang Hiner. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa dalawang taong kaharap niya. Hinintay muna niyang ibaba ng matanda ang dala nitong mangkok na may umuusok pang tubig at nakalitaw ang berdeng daon na hindi niya alam kung ano. Kung ganon, sinasabi mo bang inatake kayo ng mga aswang sa gubat at dinala nila ang iyong ina habang iniwan kang sugatan? Akala po nila napatay nila ako. Tulungan niyo po akong mahanap ang aking ina. Hindi ko po kayang mawala si nanay. Sige na po. Parang awa niyo na po, Mang Hiner. Pero hindi ka pa magaling. Mapanganib ang punyal na ginamit sa'yo. Mabuti na lang at iniligtas ka ng mutya ng rosas na nasa leeg mo. Uminom ka muna ng pinakuloang talbos ng bayabas para bumalik ang iyong lakas. Masakit man ang katotohanan, pero maaaring patay na ang iyong ina. Hindi po totoo yan. Malakas ang aking ina. Buhay pa siya. Hindi pa siya patay. Lolo Gastor, pwede ba? Huwag niyo nang dagdagan pa ang paghihirap ng kalooban ng bata. Akin na po ang nilagang dahon ng bayabas. Ako na lang po magpapainom sa kanya. Sinasabi ko lamang ang totoo nang hindi na siya umaasa. Kapag nalaman ng mga halimaw na yon na nakaligtas ang bata, pagtatangkaan nilang muli ang buhay niya. Hindi po ako natatakot, Lolo, para sa buhay ko. Mas natatakot po ako kung malalaman kong patay na ang aking ina. Hahanapin ko po siya. Pambihirang bata. Parang 10 taong gulang ka pa lang. Pero ang tapang-tapang mo magdesisyon para sa sarili mo. Magpagaling ka muna at tutulungan kitang hanapin ang nanay mo. Igagaya mo naman sa nangyari sa pamilya mo. Huwag mong paasahin ang bata. Kung hindi ako nagkakamali, hindi basta-bastang halimaw ang kumuha sa ina ng batang yan. Dahlia po ang pangalan ko, Lolo. Hindi ko po makakalimutan ang mga itsura ng mga sumugod na aswang sa bahay namin. Kalahating tao at ibon sila na may tuka, pero may kakayahan pong magsaaso kapag may hinahabol na bibiktimahin.
Nakita ko po kung paano nilang sinaktan ang aking ina. Minto si Dahlia sa pagkikwento, habang sabik si Mang Hiner at Lolo Gastor na ituloy niya ang kanyang mga sasabihin. Nag-uunahan na namang pumatak ang kanyang mga luha sa mga mata kapag naaalala niya ang kanyang ina at kung paano itong nakipaglaban para iligtas siya. Mapupula ang kanilang mahabang buhok sa ulo na halos sumayad sa lupa. Ang kanila pong mga mata ay kulay dilaw, may guhit na asul sa gitna at lahat sila ay mga singkit. Ang kanilang mga ngipin ay kulay berde na katulad sa lagari. Ang mga tenga nila lolo, mataas pa sa kanilang ulo at matutulis ang dulo. Ano pa napansin mo, maliban sa kanilang mga itsura? Matangkad po sila, ang balat nila ay kulubot na parang balat ng puno ng sampalok. Kaya po nila magpalit-palit ng anyo. Pero takot na takot po sila sa matigas na sanga ng rosas. Yung marami pong tinik, bumubula ang kanilang bibig kapag tumatama po sa kanilang katawan ng armas ni nanay. Parang latigo po at lumilikha po ng liwanag sa dilim na parang kuryente. Pagkatapos magkwento ni Dahlia, ay napansin niyang namutla si Mang Hiner at bakas naman sa mukha ni Lolo Gastor ang matinding takot at napalitan ng matinding galit. Nagpapalitan ito ng tingin at napapasulyap sa kanya. Maya-maya pa ay yumuko si Mang Hiner sa ilalim ng kanyang katre. May dinukot ito at ipinakita ang bagay na nakatago roon. Ito ba ang tinutukoy mo? Ang malakahoy na may mga tinik na kulay itim sa balat at balot ng goma ang hawakan? Opo, ang sandata ni nanay laban sa mga kampo ng kadiliman. Nagbabataya ko kwento mo. Sila mga diwata na kung tawagin ay mga agaram. Nilalang na kalaban ng mga mabubuting diwata. Sila rin ang dahilan kung bakit patuloy na nang bibiktima ang mga aswang sa mundo natin. Sila ang mga naninirahan sa kabilang dimensyon ng ating mundo. Pero sa kabila ng mga pagpatay nila sa mga tao, ay marami pa rin ang naniniwalang hindi sila totoo. Ang mga hayop na agaram na yon, mapapatay ko sila. Pagbabayaran nila ang pagpatay sa pamilya ko. Kapag nasa harap ka ng bata, huwag kang magbabanggit ng mga murang salita. Pigilan mo ang galit mo. Hanggat hindi natin sila nakakaharap, hindi natin mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mag-ina mo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing sinalakay kami ng mga halimaw na yon. Kulang ang nakaligtas at pinatay nila ang asawa ko. Ang babaeng agaram ang papatayin ko. Pagkatapos namin siyang tulungan, pinatay niya ang asawa ko. Kung may epekto ang tangkay ng rosas na ito laban sa mga agaram, kahit papaano may maipanglalaban tayo sa kanila. Al tanong nga lang, saan naman natin sila hahanapin? Bago po kami sinugod ng mga agaram, naturuan na po ako ng aking ina ng mga orasyong magbibigay ng lakas sa armas. Kapag nahawakan po ang tangkay na yan, ay kusa pong gagaling kayo sa pakikipaglaban kahit wala pong kasanayan. Kaya lang po hindi ko alam kung saan sila nakatira. Sila po kasi ang naghahanap sa amin. Ay kakayahang orasyon para sa armas na ito. Bakit hindi niyo ginamit sa kanila para ipagtanggol ang inyong mga sarili? Laban sa mga diwatang agaram. Bata pa si Dahlia. Naunahan na siya ng takot at taranta. Maaaring naunahan sila, kaya hindi agad nakalaban. Hinahabol po kami ng mga halimaw habang buhat po ako ni nanay habang tumatakbo. Pinoprotektahan po niya ako laban sa mga halimaw. Kaya sana po, tulungan niyo akong hanapin ang nanay ko. Ipinubuwis niya ang buhay niya para po sa akin. Kaya ako naman po ang magliligtas sa kanya. Sige, tutulungan ka naming mahanap ang iyong ina. Pero ipangako mo sa akin na magpapagaling ka muna. Sariwa pa ang sugat mo sa tiyan. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim ang sugat. Nakatulong ang makapal na telang suot mo. Natatandaan mo ba ang daan papunta sa bahay niyo? Masyado pong madilim ang paligid habang tumatakas po kami. Basta ang natatandaan ko po, palaging maraming tanim na rosas ang aking ina. Pero dahil sa maraming beses na rin po kaming nagpalipat-lipat ng bahay,
Hindi ko na rin po matandaan kung alin doon ang totoo naming tirahan. Pero may ilog malapit sa bahay namin. Tagal na kayo nagpalipat-lipat ng inyong tirahan. Baka isang antingera yung ina. Hindi po. Sige na, magpahinga ka na. Pagkatapos mong inumin ng gamot, matulog ka ulit. Dito ko muna ilalagay ang tangkay ng rosas sa ilalim ng iyong katre. Pero habang tumatagal po ang oras ng aking pamamahinga, mas lalo lamang pong umiikli ang tsansang buhay pa ang aking ina. Kaya ko na po ang sarili ko. Hindi maaari, dumudugo pa ang sugat mo. Hindi mo kaya. Nag-aalala lang kami sa'yo. Huwag na sanang matigas ang ulo mo. Kung totoong ikaw ang pakay ng mga agaram, mas mapanganib kung malalaman nilang buhay ka. Pero paano po ang nanay ko? Hindi po ako matatahimik hanggat hindi ko po nalalaman kung ligtas po ba siya. Ikaw lang ang inaalala namin. Kung hahanapin natin ang iyong ina sa ganyang kalagayan mo, mas mahihirapan tayo. Magiging pabigat ka lang. Humagulgol ng iyak si Dahlia nang wala na siyang magawa para masunod ang gusto niya. Parang pinipiga ang kanyang puso sa matinding pag-aalala para sa kanyang ina. Pero nararamdaman niya ang masakit niyang sugat sa tiyan, sa braso at sa paa. Siguro, tama ang dalawa na hindi na niya makikita pa ang kanyang ina. Iniisip pa lang niyang maaaring patay na ito, ay para na siyang mababaliw sa sobrang sakit. Mabilis na lumipas ang 5 araw na pamamalagi ni Dahlia sa bahay ng matanda. Ni minsan ay hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa naipangakong hahanapin nila si Aling Myla. Isang gabi ay hindi na siya nakatiis at muling kinausap si Mang Hiner. Nakaupo yun sa balkonahe habang nakatanaw sa malayo. Oh, bakit gising ka pa, Dahlia? Hindi po ako makatulog. Naalala ko pa rin po ang aking ina eh. Kailan po ba natin siya hahanapin? Bakit naman napunta dyan ang usapan? Gusto ko na pong mahanap ang aking ina. Hanggang kailan po ba ako mananatili sa bahay ninyo? Pag magaling na ang mga sugat mo. Konti na lang po ang sakit ng sugat ko sa tiyan. Kung pwede po, hanapin na natin si nanay. Bakit bang kulit mo? Hindi ka ba nag-aalala para sa buhay mo? Paano na lang kung mapahamak ka? Mas hindi po ako mapapalagay kapag hindi ko pa po nakikita si nanay. Hindi ka aalis. Hindi ako makakapayag na may magbubuwis na naman ng buhay dahil sa mga diwatang yan. Ipagpasalamat mo na lang na buhay ka. Ang alam nila ay patay ka na. Kung nandito ang iyong ina, mas gugustuhin niyang itago ka na lamang. Wala po siya at nasa panganib. Kailangan niya po ng tulong ko. Ano magagawa ng mahinang batang katulad mo? Nag-iisip ka ba? Kahit na ano pa po ang sabihin niyo, hahanapin ko po si nanay kahit hindi ninyo ako tulungan. Halos mapugto ang hininga ni Dahlia sa pagpapaliwanag kay Mang Hiner. Parang walang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman. Sinasabing isuko ang paghahanap sa ina dahil walang magagawa ang batang katulad niya. Galit na tumakbo si Dahlia sa silid at inihanda ang mga gamit. Tinalian niyang mabuti ang kanyang sugat sa katawan at mahigpit na hinawakan ang tangkay ng rosas. Muli niyang sinulyapan ang nakaupong si Mang Hiner. Wala itong kaalam-alam sa mga binabalak niyang gawin. Buo na ang kanyang pasya na hanapin ang kanyang ina. Kung may pipigil man sa kanya para hanapin si Aling Myla, ay lalabanan niya ito kahit sila pa ang nagligtas sa buhay niya. Patutunayan kung may magagawa ako para iligtas ang aking ina. Hahanapin ko siya. Hulat na napatayo si Mang Hiner nang makitang nakatayo si Dahlia hawak ang tangkay ng rosas. Suot niya ang kulay asul na salakot na gawa sa abaka habang nakasabit sa kanyang leeg ang mutya ng rosas. Saan ka pupunta? Hahanapin ko po ang aking ina. Hindi ninyo ako mapipigilan. Salamat po sa pagkakaligtas ninyo sa buhay ko. Pero sapat na po ang panahon na nakinig ako sa inyo. Umasa po ako na tutulungan niyo ako. Pero nagkamali ako. Wala po kayong isang salita.
Alam ni Dahlia na bumakas sa mukha niya ang matinding galit, kaya't napaatras si Mang Hiner nang makita nitong hawak niya ang dulo ng tangkay ng sanga ng rosas. Kailangan niyang tumakbo papunta sa gubat. Nakasalubong naman niya si Lolo Gastor na may dalang basket na naglalaman ng mga kamuting kahoy. Lolo Gaston, pigilan niyo po si Dahlia! Harangan niyo po siya! Hahanapin niya ang kanyang ina ng mag-isa! Huwag niyo po akong pipigilan kung ayaw niyo sa inyo ko unang gamitin ang sandadang ito. Huwag niyo po ako subukan. Kayo ang sumira sa pangako. Hindi ko po kasalanan kapag may nagawa po ako sa inyo. Pero hindi nakinig si Lolo Gastor at hinarangan pa rin ito si Dahlia habang papalapit si Mang Hiner para pigilan siya. Hinagupit ni Dahlia ang lupa gamit ang tangkay ng rosas para ipakitang hindi siya nagbibiro. Kasunod ang pagsambit niya ng orasyon na nagpatigil sa paglapit ng dalawa. Dobino Elmehar Cervantes, de Peliero Asimbugor! Diyos ko, Hiner! Alam niyan sambitin ang pinakamalakas na orasyon! Naramdaman ni Dahlia ang paggapang ng malamig na hangin sa buo niyang katawan, pati ang malakas na enerhiyang tumulay sa kanyang braso. Iwinasiwas na niya sa ere ang armas kina Mang Hiner at Lolo Gastor. Sinamantala niya ang pagkakataon na malayo ito sa kanya at tinakbo na niya ang madilim na kakahuyan. Sinuong niya ang gubat ng mag-isa nang walang tiyak na pupuntahan. Hindi na siya hinabol ni Mang Hiner at Lolo Gastor para pigilan. Kitang-kita niya sa mukha nila ang bakas ng pagtataka at takot para sa kanya. Kahit madilim ang kagubatan, ay sinikap niyang makalayo. Lakad, takbo, lahat ng paraan para makatakas ay ginawa niya para sa kanyang pinakamamahal na ina. Nay, nasaan na kayo? Hahanapin ko po kayo! Hintayin niyo po ako, Nay! Habang tumatakbo sa masukal na daan paakyat ng bundok, ilang beses siyang nababangga sa mga punong nadadaanan. Hindi siya huminto sa pagtakbo, habang walang tigil sa paghagulgol ng iyak. Ang mga maiilap na hayop sa gubat ay nagugulat din kapag nakikita siya. Tumatakbo din ng papalayo. Ang suot naman niyang damit ni Mang Hiner ay minsan ding sumasabit sa mga sanga ng puno. At dahil hindi pa lubusang gumagaling ang sugat niya, dumadagdag din yun sa paghihirap ng kalooban niya. Sandali siyang nagpahinga sa isang ugat ng puno at tiningala ang langit. Bilog ang buwan, kaya kahit papaano ay may naaaninag siyang liwanag sa dinadaanan niya. Maging ang malamig na tubig na nakadikit sa mga dahon ay lalong nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot ng paligid. Tatayo na sana si Dahlia para muling maglakad nang biglang uminit ang suot niyang kwintas. Natatandaan niya na sa tuwing may dumarating na aswang ay hinahawakan yun ng kanyang ina. Hindi nga siya nagkamali nang makita niyang sa kanyang harapan ang 3 asong ligaw. Mapupula ang mga matang tumutulo ang mga laway habang nakangising nag-aagawan kung sino ang unang susugod. Umalis kayo sa harapan ko! Kayo ba ang kumuha sa nanay ko? Hindi ko kayo aatrasan! Papatayin ko kayo gamit ang armas ko! Pang nagsasalita ay sumugod pasulong si Dahlia. Inihahampas niya ang tangkay ng rosas sa harap ng kulay itim na mga asong nagtatangkang sumugod sa kanya. Pero hindi natakot ang mga asong gubat. Isa-isa itong lumapit sa kinaroroonan niya habang malakas na umaangil. Dito na niya ipinarinig ang pagsambit niya ng orasyon. Dobino Elmehar Cervantes, de Peliero Asimbugor! Hindi kayo sasantuhin ng armas ko! Kasabay ng paglukso ng asong gubat sa ere papalapit kay Dahlia, ay sinalubong niya ito ng hagupit ng tangkay sa leeg. Umalingaw-ngaw ang ungol ng aso na nasasaktan, pati ang alulong ng hayop na nakadagdag sa ingay ng gubat. Lalo na nang bumaon ang mga tinik sa balat nito. Sa pagbagsak sa lupa ng halimaw, ay sinakyan niya yun sa tiyan at walang tigil niyang pinaghahampas ng tangkay ng rosas ang leeg nito. Hindi siya huminto hanggat hindi niya nakikita ang pagbulwak ng mga dugo sa balat. Matapang niyang tinitigan ang 2 pang aso na nagtatangkang lumapit sa kanya.
Tumayo siya at sinugod ang mga natitirang mababangis na ligaw na hayop. Hinagupit niya ito ng kanyang sandata at sumabit ang mga tinik sa paa ng papatakas na aso, habang ang isa pang natitira ay kumaripas ng takbo na nakabahag ang buntot. Naiwan ang kasama nitong nagkikikisay sa lupa. Ngayon kayo magpakita sa akin ng tapang. Nakahanda na akong mamatay. Maipaghiganti ko lang ang aking ina. Bakit hindi kayo magsatao? Magsalita kayo! Saan niyo dinala si nanay? Pinagbababayo ng suntok ni Dahlia ang leeg at dibdib ng nakahandusay na aso, habang walang tigil sa pagkikikisay na sinundan pa ng pagsakal niya sa leeg nito. Nanginginig ang kamay na ibinaon niya ang tinik sa balat gamit ang tangkay ng rosas. Lumikha yun ng nakakatakot na alulong, pero hindi niya na mapigilan ang galit niya. Halos lumabas na ang dila ng aso sa pag-ipit niya sa leeg nito gamit ang dalawa niyang tuhod. Hindi pa siya nasiyahan at kumuha pa siya ng malaking bato at malakas niya yung ibinagsak sa ulo ng aso. Kumalma lang siya nang makita niyang umagos ang dugo nito sa lupa. Saka matamlay na muling naglakad sa daan na tinahak ng asong nakatakas. Nang marinig niya ang yabag ng paa at lumikha ng ingay mula sa naputol na sanga, tumigil siya sa paghakbang nang marinig niya ang boses ni Mang Hiner. Nilingon niya ito at pinagmasdang mabuti, kasama ang humihingal na si Lolo Gastor. Nakita namin ang ginawa mo. Hindi yun gawain ng isang ordinaryong bata. Brutal mong pinaslang ang mga aso. Saan mo natutunan ang kakayahan sa pakikipaglaban sa kanila? Kailangan ko pa po bang matutunan ng pumatay ng kalaban para sa aking ina? Namatayan na po ba kayo ng pamilya? O nawala ng mga mahal sa buhay? Oo, kaya nga naging manunugis kami ng mga aswang. Pero bakit hindi niyo po ako maintindihan? Sobra na po ako nag-aalala sa aking nanay na kinuha ng mga halimaw na yun. Dahlia, Hindi ninyo alam kung gaano po ako nahihirapan na hindi ko kasama ang nanay ko. Tapos kayong malalakas, pinipigilan ako. Para saan? Natatakot po ba kayo? natatakot kami sa butyak suot mo. Kapag nanaig ang galit sa puso mo, ang sino man na may suot ng kapangyarihan na yan, lahat ng mga nilalang na makikita mo ay papatayin mo dahil malilinlang ka ng iyong paningin. Pati ang mga inosente ay madadamay dahil hindi mo magagawang kontrolin ang iyong sarili. Si nanay lang po ang gusto kong makita. Hindi po ako matatahimik hanggat wala siya. Wala na po akong pakialam. Ang mahalaga, mahanap ko po siya, Lolo. Wala nang nagawa sina Lolo Gastor at Mang Hiner nang umupo si Dahlia sa lupa at humagulgol ng iyak. Hindi siya malapitan ng dalawa na parang natatakot sa kanya. Kung totoong patay na po ang aking ina, hindi po ba tamang makita ko kahit ang katawan niya? Umaasa pa rin po akong buhay siya. Tumayo ka na dyan. Sasamahan na kita. Ikaw ang bahalang magturo kung saan tayo pupunta. Kailangan na natin bilisan. Baka bumalik ang mga asong nakatakas para magtawag ng mga kasamahan. Alas, sige na, kilos na. Sa kadalan tayo magplano kapag nahanap na natin ang bahay ni Dahlia. Matalino ang batang ito. Alam niyang sa sandaling nakatakas ang kanyang ina, ay sa dati nilang tirahan agad na pupunta ang nanay niya. Pagkatapos marinig ni Dahlia ang pagsang-ayon nila Lolo Gastor at Mang Hiner, ay nagmamadali na silang naglakad sa daan, papunta sa dati nilang tirahan, habang pilit na inaalala kung paano sila nakalayo noon. Basta ang natatandaan niya lang ay ang ilog na malapit sa kanilang bahay, kaya mas pinili nilang baybayin ang agos ng batis na nakita nila. Pagkalipas lamang ng ilang minutong paglalakad, ay sa wakas, natuntun na nga nila ang bahay na tinutukoy ni Dahlia. Naluluwang napatingin si Dahlia sa masukal na bakuran ng kanilang tahanang gawa sa bubong na anahaw at kawayan. Iginala niya ang kanyang paningin at wala talagang bakas o palatandaang nanggaling doon ang kanyang ina. Kaya't napagulgul siya ng iyak, paluhod sa sahig ng balkonahe. Mukhang galing dito ang mga agaram.
Dahil sinira nila ang ibang mga dingding ng bahay. At tama ka nga, maraming mga rosas ang nakatanim sa buong paligid. Ano ang susunod nating gagawin? Wala dito ang hinahanap mo, Dahlia. Hindi po muna ako aalis dito. Hihintayin ko si nanay. Nararamdaman ko pong babalik siya. Alam ko po yun. Huwag ka nang umasa. Patay na ang iyong ina. Tanggapin mo na lang ang katotohanan ng wala na ang iyong nanay. Hindi pa po siya patay. Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi umalis si Dahlia sa pagkakaupo sa sahig ng balkonahe habang nasa tabi niya ang tangkay ng rosas at asul na salakot. Nakatanaw siya sa ilog na madalas niyang tingnan noon. Tahimik siyang umiiyak habang naaamoy ang malansang dugo ng asong napatay niya kanina. Nay, nasaan na po kayo? Nandito po ako. Hinihintay ko po kayo. Maya-maya pa ay naramdaman ni Dahlia ang pagtabi ni Mang Hiner at naupo sa kanyang tabi. Bumuntong hininga muna ito, saka pinanood si Lolo Gastor na nag-aayos ng mga nasirang dingding para doon sila pansamantalang tumira para samahan siya sa paghihintay sa kanyang ina. Alam mo, Dahlia, nawalan rin ako ng mga mahal sa buhay. Asawa at anak. Nanganak noon ang aking asawang si Medi sa panganay namin nang biglang hindi tumigil ang kanyang pagdurugo. Huli ko nang nalaman na may mga aswang palang nakapalibot sa bahay namin. Tinulungan kami ng isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Hindi ko alam kung babae ba siya o lalaki, pero napuruan siya sa pagtatanggol sa amin. Bilang ganti sa pagtanaw ng utang na loob ko sa kanya, iniwan ko ang aking mag-ina para sumundo ng albularyong gagamot sa aking asawa at sa nilalang na tumulong sa amin. Napatungo si Mang Hiner at mabilis na pinahid ang mga luhang bumagsak mula sa mga mata nito na nauwi sa malakas na paghagulgol. Ano pong nangyari, Mang Hiner, pagkatapos? Yun ang malaking pagkakamaling nagawa ko, ang magtiwala sa isang agaram. Dumating kami ni Lolo Gastor sa bahay namin. Napatay na ang asawa ko. Naliligo na siya sa sarili niyang dugo. Wakwak ang tiyan at dilat ang mga mata. Hindi ko halos malapitan ang asawa ko, ni hindi ko maisip kung gaano siyang pinahirapan ng mga halimaw na yon. Halos mabaliw ako nun sa galit. Muntik pa nga ako magpakamatay dahil hindi ko kinakaya ang sakit. Mabuti na lang at hindi ako iniwan ni Lolo Gastor. Patawarin niyo po ako, Mang Hiner. Mas matindi po pala ang pinagdadaanan ninyong hirap kesa sa akin. Wala ka namang kasalanan, Dahlia. Natakot lang ako na baka mangyari din sa'yo mga nangyari sa pamilya ko. At kung gaano mo kayang harapin ang sakit na mawalan ng mahal sa buhay. Ayaw ko po, Mang Hiner. Hindi ko po kayang mawala si nanay. Wala na po akong tatay. Siya na lang po ang natitira kong pamilya. Kaya magmula nun, isinumpa kong papatayin ko mga aswang na pumatay sa mag-ina ko. Hanggang ngayon, ay nakatatak pa rin sa utak ko ang itsura ng nilalang na yun. Kapag nakita ko siya, ang punyal na itong madalas kong dinadala, ang papatay sa kanya. Hinaplos ni Dahlia ang likod ni Mang Hiner bilang pagdamay sa paghihirap ng kalooban nito. Patunay lang na hindi siya dapat magtitiwala sa taong hindi niya lubos na kilala. Pero magaan ang loob niya kina Mang Hiner at Lolo Gastor para sa kanya. Ito na ang pangalawa niyang pamilya. Ilang araw pa ang lumipas ay lalong nawawalan ng pag-asa si Dahlia na makikita pa ang kanyang ina. Gusto na rin niyang maniwalang baka namatay na nga si Aling Myla at hindi na kailanman babalik pa sa bahay nila. Hanggang isang gabi sa labas ng balkonahe ng kanilang kubo, tahimik na nakatingin sa malayo si Dahlia habang panay ang buntong hininga na nakatanaw sa kabilang ilog sa may kakahuyan, kung saan ay walang makikitang liwanag kundi ang ilaw lang
ng mga lumilipad na alitaptap. Naramdaman niyang tumabi sa kanyang upuan si Lolo Gastor. Mukhang malalim na naman ang iniisip mo, Dahlia. Ang mabuti pa ay sumama ka na lang sa amin sa bahay. Po! Hindi po, Lolo! Paano po kung bumalik si nanay, tapos wala po ako? Pero ilang araw na rin tayo naghihintay sa kanya. Paano kung balikan ka rito ng mga diwatang agaram? Mapanganib sila. Wala silang pinagkaiba sa mga aswang na kumakain ng lamang loob ng tao. Marami ang hindi nakakaalam pero ang ugali ng mga diwatang ito ay walang awa kung pumatay. Wala silang patawad. Lalo pa at hindi sila ang nangangalaga sa ating kalikasan. Nagtataka rin po ako, Lolo, na biglang nawala ang kanilang paghasik ng lagim. Mas nag-aalala po kasi ako. Pakiramdam ko, naghahanap lang ulit sila ng tiyempo at bigla na lang sasalakay sa lugar natin para patayin ako. Umaasa pa rin po ako na muli kong makikita ang aking ina. Lalabanan ko po sila. Arami ang madadamay. Hindi natin alam kung kailan sila aatake. Madalas pa nga nagkukunwari silang mga aso. Nagsasawa na rin po ako sa ganitong buhay, Lolo. Palaging nagtatago. Kaya wala na akong halos mga nagiging kaibigan kasi palagi kaming tumatakas. Kahit hindi ko po lubos na naiintindihan, alam ko po may dahilan kung bakit napunta sa akin ang sandata at mutya ni nanay. Magmula nang mapunta sa iyo ang mutya, ay ni minsan hindi na ito nawalay sa iyo katawan. Palagi kang balisa, pero nakakalimutan mong namnamin ang buhay ng pagiging isang bata. Alam kong masakit, Dahlia. Kaya lamang unti-unti mo nang tanggapin na wala na ang iyong ina. Hindi pa rin po ako susuko sa paghihintay sa kanya. Nagtataka lang po ako kung anong meron sa tangkay ng rosas na ito. Bakit po kaya ibang nagiging reaksyon ng katawan ng mga aso kapag nahahampas ko nito? Yun ay dahil may dalang agimat ang kahoy na yan. Lalong lumalakas ang kapangyarihang taglay ng rosas kapag nagbabanggit ka ng orasyon. Kaya po ba minsan kapag hawak ko yun, nakakaramdam po ako ng lakas ng katawan? San po ba kaya ito nakuha ni nanay? Yan nga matagal ko nang iniisip. Hindi ordinaryong tao ang magkakaroon ng ganyang mga kapangyarihan. Lalo na ang gumagamit ng katawan ng isang halaman. Hindi ako sigurado kung tama bang itanong ko sa iyo ito. Gaano mo ba kakilala ang nanay mo? Bakit po? Tauri ng armas at mutyang nasa iyo. Iisipin kong hindi ka ordinaryong tao. Ang mandirigmang gumagamit ng armas na gawa sa halaman at katawan ng puno ay mga diwata. Pero pwede rin naman po na may nagbigay kay nanay. Basta ang natatandaan ko po, mahilig magtanim ng rosa si nanay, lalo na po ang bulaklak na kulay puti. Sa katunayan po, siya ang nagtanim ng mga halaman na yan. Kung minsan nga po kapag may sumasalakay sa aming aswang, buong isang puno po ng rosas ang ginagamit niya laban sa mga nilalang. Sa lahat ng armas na ginamit niya, ang hawak mo ang iniingatan niya? Opo, Lolo. Maya-maya pa ay lumapit na rin si Mang Hiner sa upuan ni Dahlia at Lolo Gastor. Nakalawit ang kanilang mga paa sa gilid ng balkonahe habang pinagmamasdan ang mga tanim na rosas. Hindi nakatiis si Lolo Gastor at nilapitan nito ang mga halaman na isa-isang sinusuri ang mga bulaklak. Ganon din ang kahoy na katawan ng halaman. Hinawakan din ito ang naglalakihang mga tinik na may matatalas na tulis sa dulo. Ang seryoso ang pinag-uusapan niyo ni Lolo Gastor, Tungkol po sa mga tanim ni nanay na rosas, saka sa sandatang ito. Nagmula pa yan sa mga ninuno mo? O baka dahil sa sandatang yan, kaya lagi kayong sinasalakay ng mga aswang? Gusto nilang makuha ito at gamiting panakot sa kanilang magiging kalaban. Ano po kayang ginagawa ni Lolo Gastor? Hintayin natin siyang lumapit sa atin. Gaano niyo po kakilala si Lolo? Akala ko po nung una mag-ama kayo Namatayan din siya ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nilapa ng mga aswang. Magmula nun,
Nagpalaboy-laboy siya rito at naging isang albularyo. Ang alam ko ay may kapatid siyang babae na kinuha raw ng mga diwatang agaram. Habang lumilipas ang araw at taon na hindi niya na ito nakita, ay inisip na lang din niyang maaari daw ay patay na ang kapatid niya. Magsasalita pa sana si Dahlia para magtanong kay Mang Hiner nang bumalik si Lolo Gastor sa kanilang tabi at nagsalita tungkol sa rosas. Tama nga, kutob ko. Ang amoy ng rosas ang siyang nagbibigay proteksyon sa buong paligid. Ginagamit ito para hindi kayo maamoy ng mga aswang. At ang nakapagtataka pa, wala sa lugar na ito ang binhi ng rosas. Matatagpuan lamang ito na ayon sa mga matatanda ay sa lagusan patungo sa kabilang mundo. Paano po nagkaroon ng binhi ng rosas ang nanay ni Dahlia? Hindi ko rin alam. Nalaman ko lang na kakaiba ang rosas dahil sa kanyang katawan at tinik. Pero isang ordinaryong tao po ang nanay ko. Ako po ang patunay dahil normal po akong tao. Paano niyo po nalamang sa kabilang mundo po natatagpuan ang mga rosas? Dahil sa kanyang mga dahon. Kung pagmamasdan, imbis berde ay kulay asul ang mga dahon. Nagkatinginan sina Mang Hiner at Lolo Gastor. Baka sa mga mukha nito ang pagtataka at pag-aalala habang magkasabay na napatingin sa gawin ni Dahlia. Biglang napahaplos si Dahlia sa mutyang nasa kanyang leeg. Umiinit yun na parang nakakapaso. Napatingin siya sa kakahuyan dahil palatandaan yun ng aswang. Lolo, tingnan nyo! Sa puno katapat natin sa kabilang ilog. Nakikita ko po na parang may nakatayo at nakatingin sa kinaroroonan natin. Diyos ko po, ang pinuno ng agaram. Bumalik na sila at nahanap na tayo. Nakita ka nilang buhay, Dahlia. Bilis! Tumayo kayo, pumasok na tayo sa loob. Papatayin ko sila, Lolo. Kilala ko po ang pinuno nila. Sila Kandula po. Pagkat sumugod, hindi pupunta ang hayop na yan na walang kasama. Mukhang malala ito. Binalikan ka nila, Dahlia. Hiner, hawakan mo si Dahlia. Mapanganib sila. Ikaw mismo sadya nila, Dahlia. Gusto ka nilang patayin para makuha ang mutya at armas mo. Mag-iingat ka. Bakit po ba nila ako gustong patayin? Kahit si nanay hindi niya sinasagot na maayos ang tanong ko. Gagawin ka nilang halimbawa sa mga kalahi nila. Kagaya ng nangyari sa iyong ina. Ngayon bumalik na sila. Masigit na mas marami kaysa noon. Tama kayo, Lolo. Marami nga po sila at parang nadagdagan ang kanilang mga alagad. Mang Hiner, ano pong gagawin natin? Baka mapahamak po kayo. Ikaw ang inaalala namin. Siguradong nagulat sila nang makita nilang buhay ka. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo. Lalabanan ko po sila. Kunin niyo po ang itak sa likod ng pinto. Ang alam ko po may sandata doon na maaari nating magamit laban sa kanila. May mga dumaan sa likod bahay. Kabilaan tayo. Huwag niyong aalisin ang tingin sa pinuno nila. Lolo, sa bintana po! Nakapasok na sila! Magkasabay na inatake ng mga agaram sina Dahlia at Lolo Gastor, habang si Mang Hiner naman ay ang hawak nitong punyal ang ipinanglaban sa mga halimaw. Muling umusal ng orasyon si Dahlia para sa kanyang sandata. Kasunod ang malakas na paghagupit ng tangkay ng rosas sa katawan ng mga halimaw. Mas lalong uminit ang labanan nang magsaaso ang mga kalaban. Bawat bitaw ni Dahlia ng hampas ng tangkay ng rosas ay may bumabagsak na hayop sa sahig, habang bumubula ang bibig at nagkikikisay. May minsan pangang binunot niya ang nakabaong tinik sa katawan ng kalaban. Pagkaraan ng ilang minutong sagupaan, lumapit sa kanilang bakuran sila Kandula. Nabuhay ka pa palang bata ka! Akala ko magkasama na kayo nabubulok ng nanay mo sa bangin na pinaghulugan namin sa kanya. Wala kayong awa! Wala kayong mga puso! Ibalik niyo ang nanay ko! Ang sasama ninyo! Ikaw ang dahilan kung bakit mas pinili lang yung ina na tumira sa lugar na ito. Masyado siyang pakialamera. Kayo ang wag manggulo dito. Wala kayong pag-aari sa mundong to. Meron. Hanggat nasa batang yan ang mutya,
Hinding-hindi kami titigil. Kayong mga nakikialam sa akin, isuko niyo ang batang yan at hinding-hindi kayo masasaktan. Dala ng matinding galit ni Dahlia, matapang siyang tumakbo sa harapan ng kanilang bahay. Sinalubong ang mga malalaking aso, papalapit sa kanilang kinatatayuan. Bawat pagbigay niya ng palo sa mga kalaban ay bumubulagta din ito sa damuhan. Dumudugo ang ilong at nangingisay dahil sa lakas ng impact ng tinik sa katawan ng mga agaram na nag-aanyong aso. Isang di pa lang ang layo niya kay Lakandula. Pilit niyang inaaninag ang mukha nito para patamaan ng gamit niyang armas. Pero mabilis itong kumilos at hindi niya na naagapan ang unang pag-atake ng pinuno ng mga diwatang agaram. Tinamaan si Dahlia ng suntok sa sikmura. Bumagsak siya sa damuhan na halos maubo sa sobrang sakit. Dahlia! Lolo! Tulungan niyo po si Dahlia! Lolo, wag po kayong lalapit. Nakikiusap po ako. Mapapatay ko ang agaram na yan! Pati bata, hindi nila pinatawad! Nabitiwan na rin ni Dahlia ang kanyang mga armas at tumalsik sa paanan ni Mang Hiner na abala din sa pakikipaglaban. Mula sa pagkakahiga ay kitang-kita ni Dahlia ang pagsugod ng matanda kay Lakandula gamit ang hawak nitong itak. Halos mapaos siya sa kakasigaw para hindi ituloy ni Lolo Gastor ang paglapit sa pinuno. Lolo! Usan nyo na! Para sa kapatid kong kinuha nyo! Mga hayop kayo! Kitang-kita ni Dahlia kung paanong sinalubong ng mga malalaking aso ang sumugod na si Lolo Gastor. Nakipagpambuno ang matanda sa mga hayop at naagaw ni Lakandula ang itak sa kamay nito na siyang ginamit naman ni Lakandula para isalubong ng saksak kay Lolo Gastor. Bumaon ang itak sa tiyan ni Lolo Gastor. Hindi pa nasiyahan ang pinuno ng mga aswang. Itinulak pa ang puluhan ng itak at mas ibinaon yun sa katawan ng kawawang matanda. Makakahanap rin kayo ng inyong katapat! Halos mabaliw sa takot si Dahlia nang makita ang pag-agos ng dugo mula sa punyal na hawak ni Lakandula. Umalingaw-ngaw rin ang malakas na sigaw ni Mang Hiner nang makita rin ito ang nangyari kay Lolo Gastor. Hindi lang isa, kundi maraming beses na pinagsasasaksak ang buong katawan ng matanda sa harap niya mismo. Habang nakabulagta siya sa damuhan at walang magawa para tulungan ang kaawa-awang si Lolo Gastor. Walang tigil ang pinuno ng agaram sa paulit-ulit na pagsaksak nito kay Lolo Gastor, hanggang sa pagbagsak ng matanda sa lupa na malayo sa kanyang kinahihigaan. Sumuka ito ng dugo at lumuluhang nakatingin sa kanya, na para bang sinasabi nito na yun na ang huling beses na makikita ang matanda. Isang pamamaalam na tuluyang nagpaguho sa kanyang pag-asa, kasabay ng paglapit ng mga natitirang asong gubat sa nakahigang si Lolo Gastor. Walang awa nilang pinag-aagawan ang lamang loob ng matanda. Ipinikit na lang ni Dahlia ang kanyang mga mata para hindi makita ang malagim na sinapit ng matanda. Naramdaman niya ang mabilis na paglapit sa kanya ni Mang Hiner. Diyos ko! Dahlia, tara na! Umalis na tayo rito! Si Lolo Gastor! Mang Hiner! Pinatay po nila si Lolo! Lolo! Kailangan mailayo muna kita rito. Duguan ka sa dating tama ng iyong saksak sa tiyan. Wala na tayong magagawa! Sa pagtayo ni Dahlia at Mang Hiner ay bigla silang inatake ng mga agaram. Halos may mga dugo pa nga ang bibig ng mga aso pasugod sa kanila. Maging si Lakandula ay nakangising papalapit sa kanila. Halos 2 dipa na lang ang layo nang dumating ang isang nilalang na may mapulang buhok. Kinalaban nito si Lakandula. Sa galing ng bagong dating ay halos manood na lamang sila. Ang nilalang ay kahawig ni Lakandula. May hawak itong 2 tangkay ng rosas sa magkabilaang kamay na parang isang arnis. Halos lahat ng tamaan ay bumabaligtad sa lupa at umaangil ng nakakakilabot na huni ng isang uwak. Lumapit sa kanila si Lakandula para sana gawing bihag si Dahlia.
Mabilis na dinampot ni Dahlia ang tumalsik niyang armas at umiiyak na pinaghahagupit niya ang katawan nila Kandula gamit ang tangkay ng rosas. Bumaon ang tinik sa katawan nito, kaya't hindi maintindihan nila Kandula kung ano ang una nitong hahawakan. Bawat tamaan ng tinik ay bumubulwak ang dugo nito sa katawan hanggang manghina at bumagsak na ng tuluyan sa lupa sila Kandula. Tama na, Dahlia! Igagapos natin siya at pahihirapan nating mabuti. Bibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo Gastor. Pagkatapos igapos sa haligi sila Kandula, ay saka lang din naramdaman ni Dahlia ang sakit mula sa dumugo niyang sugat. Magpapasalamat sana sila ni Mang Hiner sa agaram na tumulong sa kanila, pero pareho silang natigilan nang makita ang itsura nito, na kahit nasa anyo itong diwata ay nakilala niya ang mga mata ng kanyang ina. Pero ang mas ikinagulat ni Dahlia ay ang naging reaksyon ni Mang Hiner. Ikaw? Myla? Bumalik ka! Papatayin kitang halimaw ka! Mang Hiner, wag po! Nanay ko po siya! Pero hindi napigilan ni Mang Hiner ang sarili nito. Inatake ng lalaki si Aling Myla gamit ang punyal. Mabuti na lang at naiilagan yun ni Aling Myla, habang si Dahlia naman ay nagtataka sa mga nakikita. Malalakas din ang pagtawa nila Kandula habang pinapanood si Mang Hiner at Aling Myla na naglalaban. Iba ring magbiro ang tadhana. Nagkita ang magkaaway. Ang gandang panoorin ng mga eksena. Magpapaliwanag ako, Hiner. Nakikiusap ako. Huwag tayong maglaban. Nay, isa kayong diwata? Kung ganon, anak ako ng diwata? Anak, sandali. Bigyan niyo ako ng pagkakataong makapagpaliwanag. Nanay mo ang diwatang pumatay sa mag-ina ko. Kung ganon, kalaban din kita! Huwag mong idamay si Dahlia. Wala siyang kasalanan. Nay, ako ang sagutin ninyo. Kayo po ba talaga ang totoo kong nanay? Patawarin mo ko, anak. Ampun niyo lang po ako. Nay, sumagot ka! Nakikiusap ako! Agad na nagdilim ang paningin ni Dahlia at nangihinang bumagsak sa sahig. Naramdaman na lang niya ang mga bisig ng kanyang ina na binuhat siya at ipinasok sa loob ng bahay. Ramdam na ramdam niya ang sakit ng sugat niya sa tiyan, lalo na ang katotohanang ampun lang siya ng isang diwata, isang nilalang na gustong paghigantihan ni Mang Hiner. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Dahlia, kasabay ng pagguwit ng sakit sa kanyang tiyan. Humagulgul siya ng iyak, ang siyang umagaw ng atensyon sa mga taong nasa loob ng kwartong kinaroroonan niya. Nagbalik na ang kanyang ina sa itsura nito bilang isang diwata. Kinatay nila Kandula si Lolo nang dahil sa akin. Pagkatapos malalaman ko bang hindi ninyo ako totoong anak, na isa pala kayong diwata. Hindi na po sana ako nagising. Anak, salamat sa Diyos, gising ka na. Huwag niyo po akong tawaging anak. Niloko niyo po ako. Hindi kayo ang tunay kong ina. Nasaan po ang totoo kong magulang? Dahlia! Ngayon ka magpaliwanag, Myla. Anong totoong nangyari sa mag-ina ko? Pinatay mo ba sila? Hindi ko sila pinatay. Alam ni Medi na hindi na rin siya magtatagal dahil sa maraming dugo na nawala sa kanya. At alam mo yan, iniwan mo kami habang sinasalakay kami ng mga kalahi ko. Nakipaglaban ang asawa mo sa mga agaram, pero natalo kami. Sugatan ako noon. Iniharang niya ang katawan niya para protektahan ang anak niyo. Ang pagkakamali ko lang ay hindi ako bumalik para ipaalam na buhay ang anak mo. Napamahal na sa akin ang bata at hindi ko matanggap na napahama kayo ng dahil sa akin. Huwag mong sabihin. Oo, Hiner. Si Dahlia ang anak ninyo ni Medi. Patawarin ninyo ko. Pero hindi ako nagsisising iniligtas ko kayo. Nang malaman kong si Dahlia ang nakatakdang magmana ng mutya, inunahan ko ang mga tauhan nila Kandula para iligtas siya. Maniwala kayo. Ulitin mo nga ang sinabi mo.
Si Dahlia ang anak mo. Inalagaan ko siya na parang tunay kong anak. Maniwala ka, hindi ko siya pinabayaan. Nagkakamalay pa lang ako nang ihulog nila ako sa bangin. Kaya hindi ko agad napuntahan si Dahlia nang masaksak siya sa gitna ng gubat. Nanlalabo ang mga mata ni Dahlia habang nakatingin sa mukha ni Mang Hiner. Nanginginig ang mga kamay nitong dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hinawakan ng palad nito ang mukha ni Dahlia. Humahagulgol na bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Pati siya ay napaiyak na rin at gumanti ng yakap sa kanyang ama. Diyos ko, hindi ako makapaniwalang nasa harap ko lang pala ang aking anak. Pinagtagpo tayo ng Panginoon na muntik ka ng malagay sa panganib. Patawarin mo ko, Dahlia, anak, sa pagtatago sa ng buong katotohanan. Natakot ako na baka hindi mo maintindihan at kasuklaman mo ko. Pero nang makita ko kayong magkasama, natuwa ako dahil palatandaan yun na kailangan ko nang sabihin sa inyo ang totoo. Alam mo kung gaano kita kamahal. Tawarin mo rin ako, Myla. Hinusgahan kita. Babalik na ako sa dati kong mundo, kasama sila Kandula. Ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Habang abala sa pag-uusap sina Mang Hiner, Myla at Dahlia, ay wala silang kaalam-alam na naputol na nila Kandula ang taling nakagapos sa mga kamay nito, gamit ang punyal na ginamit ni Mang Hiner kanina. Nakita ni Dahlia na siya ang punteriya ng papasugod na sila Kandula. Hindi ako makakapayag na ang isang bata lamang na katulad mo ang tatapos sa mga pinaplano ko! Sa pag-unday nila Kandula ng saksak kay Dahlia, ay mabilis na iniharang ni Aling Myla ang sarili nito para hindi tamaan ng talim si Dahlia. Umagos ang dugo sa kamay ng kanyang ina habang pinipigilan nito ang talim. Biglang naalala ni Dahlia ang nangyari kay Lolo Gastor. Dinampot niya ang tangkay ng rosas at buong lakas niyang hinagupit ang likod nila Kandula. Bumaon ang tinik sa balat nito kasabay ng paghila niya. Bumulwak ang dugo mula sa sugat at paulit-ulit niya itong hinampas ng tangkay. Hindi pa siya nasiyahan. Binawi niya sa kamay ng kanyang ina ang punyal at inasinta sila Kandula sa leeg nito habang nakahiga ito sa sahig. Ibinaon niya ang punyal at umusal ng orasyong magbibigay bisa sa kakayahan ng mutya at ng kanyang armas. Hirbendo bestende! Agape perulton mehar! Pagkasambit ni Dahlia sa orasyon, ay gumapang sa buo niyang katawan ang malakas na enerhiyang nanggagaling mismo sa mutya para palabasin ang hindi pangkaraniwang lakas nito na tumutulay sa hawak naman niyang tangkay ng rosas. Hindi na siya napigilan ng kanyang ina. Iniipit niya sa leeg sila Kandula gamit ang matinik na katawan ng tangkay at isinakal niya kay Lakandula. Bumula ang bibig nito at nagkikikisay. Tuluyan ng natalo si Dahlia nang matindi nitong galit. Isang batang naging malupit na kayang pumatay ng aswang. Napatay mo sila Kandula, anak. Paano mo nagawa yun? Hindi ko na alam ang nangyayari sa aking anak. Hindi na ito normal na kilos ng bata na kayang pumatay sa brutal na paraan. Dahil sa mutyang suot niya, pero hindi ko na ito mababawi. Siya na ang kinikilala nitong bagong may-ari, gawa ng pagsambit niya ng orasyon. Dala ng matinding lakas ng mutyang gamit ni Dahlia, nawalan siya ng lakas at bumagsak sa saig, katabi ng wala ng buhay na sila Kandula. Bago siya tuluyang nawalan ng malay, narinig pa niya ang malalakas na atungal ng mga alagang hayop nila Kandula. Hindi para sumugod, kundi para ipagluksa ang pagkawala ng pinuno nila. Kasabay ng pagtakbo papalayo sa kubo, kung saan ay permanente na si Dahlia sa magiging tirahan. Wala nang dahilan para magtago, tumakas at magpalipat-lipat kung saan. Kinabukasan nang magkamalay si Dahlia, imumulat na sana niya ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Aling Myla. Nagpapaalam na ito sa kausap na si Mang Hiner. Pinakinggan niya muna ang malungkot na tinig ng kanyang ina
Ikaw na ang bahala kay Dahlia. Hindi na ako pwedeng manatili rito. Kailangan ko nang bumalik sa totoo kong mundo. Habang naririto ko, patuloy lang kayong guguluhin ng mga kalahi ko. Hindi mo man lang ba hihintaying magising si Dahlia? Hindi na. Baka mahirapan pa ako magpaalam sa kanya. Saka, panahon na para kayo naman ang magsama. Nang marinig ni Dahlia ang pagbukas ng pinto, mabilis siyang napabalikwas ng bangon sa kanyang pagkakahiga sa katre. Parehong nagulat ang dalawa sa biglang pagsasalita ni Dahlia. Nay, huwag na po kayong umalis. Ayoko po mawala ka po ulit. Pero hindi ako nararapat sa lugar na ito, anak. Hindi na nakatiis si Dahlia. Mabilis siyang lumapit kay Aling Myla at niyakap ng mahigpit ang bewang nito patalikod. Sige na po. Dito na lang po kayo. Dating gawi po kahit magpalipat-lipat na lang tayo ng tirahan. Basta magkakasama po tayo ni tatay. Kahit ba, hindi mo ako totoong ina? Hindi naman po masusukat ang pagiging pamilya kung magkadugo lang sila. Mahal ko po kayo, Nay, dahil kayo ang nanay ko. Nandito ang tatay mo. Dapat magkaroon din kayo ng panahon sa isa't isa. Hindi na kailangan. Sapat na mga nakita kong sakripisyo mo sa anak namin. Malaya ka magpasya kung mananatili ka sa amin. Wala kang pamilya doon. Pero dito, may pamilya ka. Tanggap ka namin kahit isa ka pang diwata. Mahigpit na niyakap ni Dahlia ang kanyang ina. Ganon din ang kanyang ama. Bigla siyang nagkaroon ng pamilya. Isang diwatang may busilak na puso. Nanirahan sina Dahlia, Manghiner at Myla sa malayong lugar sa gitnang kagubatang walang makakakilala sa kanila. Habang ang armas at mutya ay nanatiling nasa pangangalaga ni Dahlia. Patunay lang na ang pagmamahal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung kadugo mo ito. Kadalasan na ang pagmamahal ay hindi natutumbasan ng mga materyal na bagay. Kung minsan naman, kung sino pa ang hindi mo kadugo, ay sila pa pala ang magmamahal sa iyo ng totoo. Salamat, Hener. Nakasama ko muli si Dahlia. Nay, Tay, marami po ako nakuhang mga bulaklak ng rosas. Sino pong hahawak nito? Nagkatinginan sina Manghiner at Aling Myla. Sabay na nagtatawanan na nag-aagawan pa sa bulaklak na dala ni Dahlia. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay na meron siya sa ngayon. Nagkatinginan sina Manghiner at Aling Myla. Sabay na nagtatawanan na nag-aagawan pa sa bulaklak na dala ni Dahlia. Wala na siyang mahihiling pa sa buhay na meron siya sa ngayon.